Ako naman talaga nauna kay Red eh. Sabi pa nga niya noon 2 years ago. Aantayin kita makagraduate. Tapos nakita niya lang si ate, sasabihin niya na naman. Kung magka-age lang sana tayo, kaso hindi eh. Kaya ate mo na lang liligawan ko. 5 years lang naman yung tanda niya ah. Pwede naman yun, diba? Yung iba nga dyan, 10 years or 20 years. Age doesn't matter nga, diba? Kainis kasi, bakit sinundo-sundo pa ako ni ate noon eh. Pagdating ko sa bahay, ayos na lahat. Malaki kasi yung bahay namin. At malawak din ang backyard. Pumasok na ako ng bahay at nadatnan ko sila mama at papa sa sala. Nagmanong muna ako sa kanila. Si ate po, nasa kwarto. Inaantay ka na nun, umakyat ka na. Tumango muna ako kay papa bago ako umakyat sa kwarto ni ate. Ate. Oh, Bia. Andiyan ka na pala. Magpaayos ka na din. Doon na lang sa kwarto ko ate. Mag-shower muna ako. Oh, sige. Ikaw bahala. Sa totoo lang, kinakabahan talaga ako sa plano ko. Nakokonsensya ako. Mabait sa akin si ate. Pati sila mama at papa. Parang tunay na anak at kapatid ang turing nila sa akin. Kahit na, hindi naman talaga nila ako kaano-ano. Yes, oo, ampun lang ako. Nakita daw lang nila ako sa tabi ng dagat na walang malay. Dinala nila ako sa ospital. Tapos ayun, kumatos ako ng 5 months. Pagkagising ko daw, wala akong maalala, bukod sa age ko. Sabi ng doktor, temporary amnesia lang daw. Pero hanggang ngayon wala pa rin akong naaalala. Pero minsan nananaginip ako na may tinatawag daw akong mommy at daddy. Na nasa barko daw kami, palubog. Magulo, umiiyak, maraming tao, maraming humihingi ng tulong. Sabi ng doktor, baka parte daw ng pagkabata ko yung mga napapanaginipan ko. Sabi ni ate, Emma Olivia daw talaga ang pangalan ko dahil may nakita silang kwintas na nakasuot sa akin at naka-engrave yung name na yon. Ginawang Via yung tawag nila sa akin kasi masyado daw mahaba yung name ko.